Magandang buhay, kabamba! Favorite mo rin ba ang shawarma? Ako, isa ito sa paborito ko. Tara, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa itong DIY shawarma na alam kong magugustuhan nyo. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Simple lang yung mga ingredients na kakailanganin natin. Kailangan lang natin dito ng kamatis, sibuyas, at pipino. Tortilla wraps naman yung ating gagamitin na pangbalot. Nabili ko lang yan sa Lazada. Kailangan din natin dito ng quick melt cheese, mayonnaise, chili powder, at iba. Pwede rin dito yung fresh milk. Giniling na karne ng baka, bali nabili ko yan ng 100 pesos. Oyster sauce at liquid seasoning. Atin lamang titimplahan yung ating giniling na karne. Naglagay ako dito ng liquid seasoning, paminta, garlic powder, at oyster sauce. Haluin lamang ito na mabuti para mag-incorporate yung ating nilagay na pampalasa. Muntik ko palang makalimutan na lagyan ito ng kalamansi. Gumamit ako dito ng 2 kalamansi juice. Masarap din kasi pag may kalamansi ito. Pag nahalo na ito, kailangan lang natin ito ibabad ng mga 30 minutes para lalong kumapit yung lasa sa karne. Habang binababad ko yung ating giniling, ginayat ko ng maninipis yung ating mga sangkap. Yung ating pipino, kamatis, at sibuyas. Itong sibuyas din talaga ang nagpapasarap dito sa ating shawarma. Pero kung ayaw mo naman ng sibuyas, pwede naman kahit hindi mo na ito lagyan. Ang isinunod ko namang gawin ang kanyang mayo. Naglagay ako dito ng 4 na kutsara na mayonnaise. Depende rin sa rami ng gagawin nyo, dagdagan nyo na lang. Nilagyan ko ito ng chili powder para may kunting anghang. Kalahating kutsarita ng garlic powder, pamintang pino, at evaporated milk. O kaya fresh milk kung meron kayo. Haluin lamang natin ito na mabuti para ma-will combine yung ating mga nilagay. Haluin hanggang maging malapot na ito. Isunod naman nating lutuin yung ating cheese sauce. Quick melt cheese yung ginamit ko dito. Pwede rin naman kahit yung regular cheese na lang yung gamitin mo. At naglagay din ako dito ng evaporated milk. At atin lamang ito papakuluan hanggang maging malapot ito. Kaya kung nagtre-crave ka ng shawarma, mas maganda na gumawa ka na lang para hindi ka pa mabibitin. Isinunod ko naman lutuin yung ating giniling. Naglagay lang ako dito ng kunting mantika, tsaka ko nilagay yung ating tinimplahan na giniling. Medyo maproseso la ito gawin pero worth it naman pag natikman mo. At kung naigisa natin ito sa mantika, ilagay naman natin dito yung ating bawang. Kunting gisa-gisa lang ito kaya pwede na itong hanguin. After naman nito, atin naman tutustahin yung ating tortilla wraps. Kung may grilled pan naman kayo, pwede nyo iyon gamitin. Nabili ko lang pala yung tortilla wraps ng 79 pesos. 10 piraso na yun. After naman nito, tayo naman ay mag-assemble. Unahin natin ilagay yung ating mayo sauce. Dahil dito natin ipapaibabaw yung ating giniling na karne para hindi maglaglagan yung ating giniling. After ko naman malagyan ng mayo sauce, ay iniligay ko na yung ating nilutong giniling. At ipapaibabaw naman natin yung ating sibuyas, pipino, at kamatis. Kaya mas masarap talaga pag homemade dahil makukontrol mo kung ano yung gusto mong ilagay. Mas masarap ito kainin habang mainit pa yung kanyang tortilla wraps. At ang panghuli kong nilagay ay ang cheese sauce. Kaya kung nagkikrave ka nito, mas maganda na lang na ikaw ang gumawa para ma-enjoy mo naman ang pagkain ng shawarma na hindi na nabibitin. Masarap ito kainin habang nanonood ng movie kasama ng buong pamilya. Baka bago ka pa lang dito sa aking page, pwedeng paki-follow and like naman po ang Bamba's Kitchen para lagi kang updated pag may mga bago akong upload. At kung nagustuhan mo itong video na to, pwedeng paki-like and share naman ka Bamba. Advance thank you sa'yo sa iyong walang sawang pagsuporta kay Bamba's Kitchen. Tara na at pagsaluhan natin itong ginawa kong DIY shawarma. Ang unang kagat ay para sa inyo. Salamat sa panonood ka Bamba! Hanggang sa muli!